Okay, so it is illustrated in the figure 19.10. So each load is connected end to end, forming a triangle with each cord connected to a line conductor. Sino yung mga join ng join? Late na sila. Pakisabi, mag-join na lahat. Hindi na ako mag-admit. Mas na to. Okay, so in here, so just like noong Y connection natin, so uh, gagamit tayo ng nodes na RYB. So sa mother book, so they are using ABC or 1, 2, 3, no? So ito pa rin yung line R natin, so line Y, then line B. So suppose meron tayong connected loads, so itong mga to, so let's call that as ZBR, ZRY, then ZYB. So yung loads na yan, it consists of yung pinag-aralan ninyo, no, during your single phase system. So it can be a series connection of RLC, parallel connection of RLC, or series parallel, etc. Na itong laman nitong mga loads na to. Okay, so yan yung pinag-aralan natin using your single phase. So kung paano yan i-combine, ganun yung solution ninyo. So then, of course, so kung meron tayong 3-phase load, so dapat meron din tayong 3-phase supply. So ito na yung manggagaling sa generator. Okay, so 3-phase supply. Okay, so ito yung, let's say, this is the generator. So say for example, meron siyang 230 volt supply. So ito ay line. So line impedance. So wire yan, no? So si line R or si transmission line R natin, so magsusupply siya dito doon sa may junction R natin. So therefore, merong pupuntang kuryente dito sa may load JRY, which is the value of IRY. Okay, so then ganun din. So dito sa may line Y natin, so let's say this line R, line Y, then we have line B. So likewise, so since meron tayong voltage supply dito, so current will pass through dito sa ating line Y. So we let the current passing through that line is IY. So may pupuntang kuryente dito kay IY. And then, so susupplyan niya si load ZYB. Okay? So ganun din. So si B, line IB, so pupunta siya dito sa may junction IB. So it will have current doon sa may load JBR, which is also IBR. So as you can see, no, class, yung current flow niya, so yung direction is pa ganito. Okay? So maglo-loop siya. Kaya siya tinawag na mesh or loop, no, configuration. So unlike doon sa may Y connected natin na meron siyang central point, which is the neutral. So lahat ng kuryente dito pupunta sa may neutral. While si delta ay iikot siya, no, doon sa loop natin. Okay? So that's the configuration. So ganun din yung voltage. So kukuha tayo ng dalawang line dito. Okay, so let's say the line R, then the line Y. So if we combine that one, so yan na yung single phase voltage natin. So that is called as the line-to-line voltage. Okay, so as you can see, no, yung line-to-line voltage natin, VRY. So kunin ko lang yung isang part, no. So let's say this is your ZRY. Okay, so and then this is your VRY. So assuming walang value yung line impedance natin, so since balance system, or sorry, walang value yung neutral or the other line natin, so since balance, and also wala namang binigay na line impedance ni line R tsaka line Y, so we assume to be negligible muna. So as you can see, no, yung ating circuit, no, so magiging, so this is VR prime, then let's say this is Y prime. So ito yung load, ZRY natin. So ito yung value, line IR. Then ito naman si IRY. Okay, so then meron pa tayong value dito na IY. Is if you take the concept doon sa may voltage niya, so let's say this is VRY. So kung mapapansin natin, no, yung value ng voltage dito sa supply, so is called as the line-to-line voltage,
ay parehas lang doon sa voltage doon sa load, no, which is called as the per phase voltage. So therefore, dito sa delta system natin, we can also say that the line-to-line voltage is also equivalent with the per phase. Okay, unlike noong Y connected system ninyo, okay, yung inanalyze yung Y connected, so kung papansinin natin dito, yung voltage ni per phase, yung ibig sabihin yung voltage ni load, yung 3VR per phase, hindi siya parehas no, doon sa voltage ni DRY. So but, as you can see, yung current na nagpapas doon sa may line impedance IR, the same lang siya ng kuryente na pupunta doon sa may load impedance, which is, sabi ninyo, no, noong Y connected na yung line-to-line current ay the same doon sa may per phase current. Okay? So, in contrast or contrary, no, so yung value naman dito kay delta, ang parehas sa kanila ay si voltage. Yung current, hindi parehas. Okay? So, for delta, let's summarize. So, for delta, yung value ng voltage line to line, VRY, the same lang ng value ng voltage per phase doon sa may load natin. Pero yung current niya, it's not the same. Okay? So, yun yung case natin. So, ito yung binanggit ko kanina, no? So, the voltage characteristics. The voltage across each load, so, each side of the triangle, which is this one, so, are equal, no, to the line voltages as we drawn, no, or as we draw yung per phase values nila. So, kumuha lang tayo ng dalawang phase na prove natin that the line-to-line voltage ay the same doon sa my per phase. Okay, so for delta connection, they are the same in magnitude and also in angle. Okay, so yung current relationship naman nila, so if you apply Kirchhoff's current law at the node, so let's say dito tayo sa may point R, tulad ng dinrawing ko kanina, no? The line current IR, sabi niya, is the vector sum of the two phase currents flowing into and out of that node. So it is gano'n naman, no, yung concept through yung ating KCL equation. So take note that binanggit na vector sum. So ibig sabihin, yung value or kasama yung angle nila. So may, Sir, excuse me okay, po. Sir, yes. medyo humina po yung boses ninyo, sir. Medyo nag-bug po. Ngayon nga, okay na ba? Yan po, okay na po, sir. Okay. So if you take KCL doon sa may junction R natin or node R, so the value of IR, that is equivalent to IRY, this one, then plus of negative IBR. So take note, sasali natin yung mga angles nila. Yan yung KCL equation natin. So ganun din, if we take a KCL equation doon sa may IY, so yung value ni IY natin, this one, so that is equivalent also. So we have IRY, no? Or sorry, we have IYB. So then, we have plus negative of IRY. Okay, so ganun din, if you take the value of the line current, IR or IB, so IB would now equivalent to, so we have the equation or the current IBR. So then we have plus yung negative IYB natin. Okay, so that will be the values of currents if we take the KCL equation. So take note, yung mga IY, IB, tsaka IR, so these are called as the line currents. Okay, line currents, no? Yung mga tawag natin dyan. Okay, so in which, yung value naman ng mga IYB, or sorry, so IBR, IRY, IYB, etc. So yung reverse pa, no? Nung letters niya. So tawag naman natin dyan ay mga per phase currents. So yung napupunta sa load,
So those are the per phase currents, no? So yung mga dumadaan dito sa linya, so those are the line currents. Okay? So ganun din naman dito, the value of VRY, VRB, then VYB. So yan yung mga line voltages natin or also line to line voltage. So line or line to line voltages. Take note now that those are vector values. So ibig sabihin, it should have an angle. So katulad nung ginamit ninyo noong noong Y connection. So you take note that for balance, so balance system muna tayo lahat. When we say balance system, okay, so the value of the impedances of, no, so yung value ni ZBR, the same lang sa value ni ZYB, the same lang sa value ni ZRY. So since pare-parehas lang yan, so ibig sabihin, the values also of the line currents IR, IY, and IB are the same, but in magnitude only. So the magnitude of IR would be the same with the magnitude of IY and also the same with the magnitude of IB. So pag nilagyan ko ng bar, ibig sabihin magnitude only. So ibig sabihin hindi kasali, no, yung angles. So their magnitudes are the same but the angles are different. So say for example, kung si IR ay 2 angle 0, so si IY ay 2 angle negative 120, si IB naman ay 2 angle negative 240. Okay? So yung separation, no, your angle between those phases, tandaan ay 120 degrees. Just like you've discussed noong Y connected. Okay? So ganun din. So since the same nga, no, the same yung value ng impedances dito. So of course, yung currents nila, so let's say IRY, magnitude IRY, the same lang sa magnitude ni IYB, then the same lang sa magnitude ni IBR. Okay? So ganun din yung mga voltage natin. So the voltages line to line of VRY ay the same lang sa value ni VBR, then the same lang sa value ni VYB. Okay? So those are the conditions pag gumagamit tayo ng balance system. Also, the same yung impedances, no? So impedances, load impedances are equal. Okay? So yan. Yan yung condition when we have a delta connection. Okay, so dito naman tayo sa kanyang phasor diagram. Okay, so ito, no, madederive natin itong equation na to. So pag nag-apply tayo ng KVL or nag-apply tayo, sorry, ng KCL dito, no, so if we add values nito, si IR, then IRY, then IBR, so makaka-generate tayo ng ganitong equation. So we have IL is equivalent to the square root of 3 of IP. Okay, so wherein yung IL natin, so yan yung line current, then yung IP, yan yung phase current or per phase current. So again, the line current, so yan yung kuryente na papasok, galing supply, papasok muna sa linya, then yung phase current, siya na yung pupunta doon sa may load. No? So since dalawa yan, para siyang parallel, maghahati. Unlike doon sa may Y connected natin, kung pansinin nyo, so pag galing ng kuryente dito sa may wire, iisa lang yung papasukan niya, si ZR lang. That's why yung kuryente nila ay parehas. But when it comes to delta, so pagdaan or pagkagaling ni kuryente sa supply, so pagdaan niya dito sa may junction R, maghahati siya with ZBR and ZRY. So that's why their currents are not equal. So applying KCL and vector analysis dyan, so including their angles, so madederive itong formula na to, na yung IL is equivalent to the square root of 3 of I per phase. Okay, take note. So this is for magnitudes only.
So magnitude. When we say magnitude, what does it mean by magnitude? It means hindi kasali yung kanilang angles. Okay, to analyze the angle, 'di ba, nabanggit sa inyo during your Y, compare lang natin. So si Y connected, 'di ba, C line to line ay leading siya by 30 degrees. Tama? With the value of per phase. Okay? So for example, nandito yung V per phase natin, VP. So yung V line is nandoon sa may taas. Okay, it is angle 30 degrees. Okay? So yung delta connected naman, babaliktad lang. So pag delta connected, say for example, nandito yung IP natin or nandito yung IL. Sample lang. So si IP naman yung nasa taas. So they are separated also by a factor or by an angle of 30 degrees. Okay? So nakuha yung difference. Again, no, so for Y connected, si V line lamang siya ng 30 degrees doon sa may per phase. So pag delta connected naman, si per phase ang lamang ng 30 degrees kay IL. So ibig sabihin, so if for example, we have a value of IL, kunwari, no, so si IL natin ay meron siyang angle or may value siya na 2, angle 20 degrees. So si IP natin, makukuha yan by means of, again, yung angle niya or yung magnitude ang gagawin, di-divide natin ng square root of 3. So 2 over square root of 3. Then yung angle, babawasan natin or dadagdagan natin, ng 30 degrees. So kung naka 20 degrees si IP or si IL, si IP, dadagdagan natin yan ng 30 degrees. That's the case. No? And sa 3-phase, tatlo yung pase natin. So meron tayong phase R or line R, meron din tayong line B, then meron tayong line Y. Okay? So kaya ang i-analyze natin dito, tatlo. So say for example, kung ito si IR, then ito si IRY, so meron din dito. No? Kung ito naman ay si IBR, so meron din tayong IB. Ito, kompletuhin lang natin tong phasor natin. So example, no? So example to, kung si IRY, kunwari ay 1 angle 0 degrees, so si IR natin, yung value niyan ay square root of 3, so 1 times square root of 3, angle negative 30 degrees. Okay, dahil nga no nakuhuli si line current by 30 degrees with the per phase. So ganun din si IBR or si IYB dito. So kung 1 angle 0 si IRY, so si IYB naman ay 1 angle negative 120 degrees. So dahil nga ang pagitan ng bawat phases and lines or phases ay 120 degrees, so ganun din ang pagitan ng mga lines ay 120 degrees. Okay? So kung si IYB ay negative 120 degrees, yung partner niyan na line to line current, so let's say si IY, okay, ang value naman ni IY ay, so we have 1 yung per phase, sa times natin ng square root of 3, so that would be square root of 3. So then yung angle niya, so si IYB, ang pagitan ng per phase at line to line ay 120. Kaya ito ay magiging negative 150 degrees. Okay, lastly, ganun din, yung phase IBR. So ang pagitan ni IYB tsaka ni IBR ay 120 degrees ulit. Therefore, kung si IBR ay 1 angle negative 240, so yung value naman ni line to line IB, let's say this is IB. May naka-open ang mic, paki-mute. So ayusin ko lang. So let's say yung IBR natin ay we have 1 angle negative 240 degrees. So yung value naman ng line to line, line current niya, which is IB,
So that would be 1 times the square root of 3. Kaya square root of 3, angle negative 270 degrees. Okay, so yan, no, yung complete phasor diagram ng mga tatlong kuryente natin. Okay? So, partner lang kumbaga class, no? So, kunin nyo lang yung first letter. Kung si per phase IRY, kung ang per phase IRY, ang line to line yan, IR. So, alisin nyo lang yung pangalawang letra. Kung ang per phase ay si IYB, ang line to line si IY. Or ang line to line niya si IB. Okay? So, tandaan, si per phase at line to line, ang pagitan nila ay 30 degrees. So, si per phase, nasa taas siya, lamang siya ng 30 degrees kay line current. Kaya ito, kung 1 angle 0 to, ito naman, angle negative 30. And then, yung magnitude niya, timesan natin ng square root of 3 because of this equation. So, ganun din dito, kung si IYB ay 1 angle negative 120, ang pagitan ni IRY, ni IYB, at ni IBR, ang pagitan nila 120 degrees. Okay? So, pagitan ng mga per phase values, 120 degrees. Ganun din. Yung pagitan ni line current IR, ni line current IY, tsaka ni line current IB ay 120 degrees din. Okay? So, pero ang pagitan ni per phase at ni line to line ay 30 degrees. Okay? So, nagigets ba? Buwa ba yung phasor natin? Buwa ba, Alano? Nagets mo ba? O nalito? Alex, Alano? Sir, Gets? Paturog kan sama. sir, kailangan lang ulit ulitan ano kailangan pa i-review, sir. Medyo pa, sir, nalito. Nalito kayo sa phasor. Sa Yes, phasor, sir. nakakalito talaga yan. Kaya ulit-ulitin nyo lang. Yes, sir. Okay, sige. So, let's go doon sa may problem. So, basically, ang tandaan nyo lang, no? Kapag sa delta, yung line current natin or yung kuryente, siya yung merong square root of 3. Okay? Di ba pag sa Y, ang merong square root of 3 si voltage. Okay? So, for Y connected, square root of 3 sa voltage, yung kuryente parehas. For delta naman, ang may square root of 3 si current, pero si voltage parehas. Okay? Sige, so para mas maintindihan, so let's have an example. So ito para meron tayong numerical value. Kita ba yung problem? Ibang tab kasi ito, ibang app. Kita nyo ba? Yes, sir. Kita po. Okay, sige. Yes, sir. Sige, so let's have an example. So, i-drawing ko yung binabanggit ko kanina, yung phasor diagram niya. Okay, so problem number 5. So, 3 identical coils. So, pag sinabi nating identical, pare-parehas, no? Pare-parehas. So, ibig sabihin, balance yung system natin. Tandaan, ang 3-phase, syempre, binubuo yan ng tatlong impedances. Okay, mapaway man yan or delta. So, kumbaga tatlo kasi siyang single phase. Okay, each having a resistance of 30 ohm and an inductance of 127.3 millihenry are connected in delta to a 440 volts 50 Hz 3-phase supply. Determine first, so the current flowing through each phase or the phase current and the current in each line or line current. So, isali natin, no, yung mga angles nila. So, para alam nating gumamit ng phasor diagram. Okay, so but before we do that, so let's first simplify yung load natin. So, sabi niya, yung bawat phase daw or bawat pase ay meron siyang load na coil. So, ibig sabihin, yung drawing natin kanina, so yung delta natin, ito isang coil, pangalawang coil, pangatlong coil, which is they are the same. So, lahat sila pare-parehas. So, let me draw first the circuit. So, baliktarin ko lang, i-reverse ko lang yung circuit natin.
Okay, so let's say ito yung line R natin, then line Y, then line B. Okay, so susupplyan natin yung delta load. So let's say ito yung load natin. Ay, sige, ulitin ko lang muna. Let's say this is our load. Delta. So delta configuration, no. Pasensya na yung drawing. So then meron tayong tatlo. So para masupplyan yung three-phase load na yan, so kailangan may tatlo ding wire na pupunta sa kanya. So yan yung line IR, ito yung line IY, then ito naman si line B. So ibig sabihin kasi niya na red, yellow, and blue, no? So this is R, then we have Y, then we have B. Let's say ito rin ay RYB. Okay? So ito yung system natin. Yan, ito yung three-phase supply, so which is equivalent to 440 volts daw. So three-phase supply. Di ba nabanggit sa inyo noong last time na pag yung voltage hindi binanggit kung per phase or line to line, anong value siya? Anong value? Si Jimuel Aquino, anong value pag yung voltage hindi binanggit? Ano yun? Line to line ba o per phase voltage? Kunwari, yung 440 volts na yan. Ano yan? Is that line to line or per phase? Ito. So yung phase? Yung Phase ba? hindi. So that would be line. Diba? So if the voltage is not stated, so automatic line yon. So therefore, itong value ng 440 volts, line to line yan. Okay, when we say line to line, so nandito siya. Okay, so si VRY, ito. Ito ay 440 volts. Okay, ito rin. Kuha lang kayo ng tig dalawang wire, no? So si YB, 440 volts din yan. Ganun din. Si BR, 440 volts din yan. Line to line siya. Okay, pag walang sinabi, no, kung line to line or per phase, matic yan. It is line to line. So let's have a current flow. So IR will flow here. So also, IY will flow. Then IB will flow. Yan yung mga tawag natin dyan ay line currents. Okay, so may pupuntang kuryente kay RY. So papasok si IR. So magpo-flow siya dito. IRY. So ganun din. Si IY, papasok siya dito. So that would be IYB. Okay? So then ganun din si IB, pupunta siya kay B, then papasok siya kay BR. So let's say we have IBR. So those are the current flows. Again, so they are the same in magnitude. Ibig sabihin, kung 1 yung IRY, 1 din si IYB, 1 din si IBR. Pero yung angle nila, mag-iiba sila by 120 degrees. Okay? So let's say this is the load side or ito yung mga impedance natin. ZRY, then ZYB, then we have ZBR. Okay, so unang-unang gawin is hanapin natin yung value ni ZRY, ZYB, then ZBR. Again, so we have 4 balance system. So paano natin nasabing balance? So since binanggit dyan, no, identical. So when you say identical, pare-parehas. So since pare-parehas yung load values nila, therefore, they are balanced. So for balance system, again, so ZRY would be the same with ZYB, also the same with ZBR. How can I solve for the value of ZRY, ZYB, or ZBR? Paano? Si Raiza Aquino, paano ko ma-solve yung ZRY, ZYB, or ZBR? Paano natin makuha, Raiza?
Uy, Raiza, paano natin ma-solve? Sir, yung ano po, voltage, line-to-line voltage, tapos Hindi, so first, over, ito, si ZRY, ZYB, ZBR. Paano ko masosolve? sir, yung ano po, yung formula po na line-to-line voltage over VIZ, over I po. Hindi, wala pa tayong correct, wala pa tayong value ng current eh. Solve for How do we solve IR, for yung mga ano po. Oh, IR? Paano natin masosolve si IR? ano po. Oh, sige, thank you. Anyone, si ano, sa C? Si Lazaro, Josue. Si Lazaro dito. Ako na naman, sir. Una, syempre. Paano ko makuha tong ZRY? ZRY, sir. Sir, Ano ba yan? yung pagsamahin mo yung sa akin, sir, yung sa IR saka sa ZRY, sa IR saka IY, sir. May saka mo. Ano ba yung ZRY? Di ba yan yung impedance? Ano ba yung impedance? Sabi niya, identical coil. Paano ba natin kunin yung impedance ng coil? R plus XL. Si ano nang pangalan nito? Yung isang... sige, Alano. Sige, Garod. Alano. Sino na yung... Ano sir, yung sino? square root of R squared plus Tama. Square root of XL R minus squared. XC. The XL squared. Pero gamitin natin yung J operator, 'di ba? So para makuha yung Z coil, 'di ba? Ang coil kasi ay series combination ng resistance at inductance. So that would be R plus JXL. 'Di ba? So wherein si value ni XL natin ay 2 pi FL. Okay, so that would be yung R natin ay given. So 30. So plus J, yung XL natin ay 2 pi times F. So we have 50 Hertz times L ay 127.3 milli. So ibig sabihin times 10 to the negative 3. So using your calculators, so 30 plus I times 2 pi times 50 times 127.3 times 10 to the negative 3. That would be our impedance. So we have approximately 30 plus J 40 ohms. Tama ba, Alano? Yan yon. Wag muna yung square root kasi kailangan mo yung ano niya eh. Kailangan mo yung J part niya. So therefore, yan na yung values nung Z natin. 'Di ba ang 3-phase, tatlong single phase lang 'yan. 'Di ba? Yung RY isang single phase 'yan, yung BY isang single phase, yung BR isang single phase din. Okay? So since meron na tayong value ni IRY, ZRY, ZYB, IBR or ZBR, so pwede na tayong mag-solve using your Ohm's law. Okay? So tandaan natin, pag gagamitin natin yung Z sa kahit anong formula to, no, mapapower man or Ohm's law. So if you are going to solve or use the values of Z, so dapat all the values should be in phase. So therefore hindi siya line, dapat lahat phase. Okay? So kaya ang gagawin nyo, i-convert nyo muna yung values. So using Ohm's law, and pag mag-Ohm's law kayo, so dapat yung mga values din ay per phase or phase. Hindi pwedeng line. By Ohm's law, may nagtataas yata ng kamay. Ano yon, Cosme? Sir, may tanong po ako. Ano Okay yun? lang po ba na gamitin na po yung yung inductance po kahit hindi na po kinukuha yung reactive inductance niya po? Siyempre hindi. Bakit mo gagamitin yung L na 127? Hindi pa naman ohms yan. 'Di ba? You need to convert first for ohms. Ay yung 127.3 na yan, Henry yan, hindi yan ohms. So convert mo muna sa ohms by using 2 pi FL.
Okay po, sir. Thank you po. Okay, sige. So using Ohm's law, so we can have, di ba, yung voltage is equivalent to current times Z. Okay? So, pag gagamit tayo ng Ohm's law, so select tayo ng isang phase. Let's say, dito tayo sa may phase. Kuha tayo ng isang single phase, no? So, let's say, at phase RY. Kuha tayo sa phase RY. Okay, i-redraw ko lang yung circuit. Di ba ito, itong RY na to. Ayan, so kukunin ko yan. Okay, so pag Ohm's law, single phase. Hindi pwedeng three phase. So, i-redraw natin. That would be your RY. Then, that would be also your RY. Okay? So, tandaan, ang reference phasor natin, so since walang binanggit, so gagawin natin ay assume the VRY or assume natin na 440 volts as reference phasor. Okay, nabanggit ulit natin kanina, no, na pag hindi sinabi kung line to line or per phase yung value ni voltage, automatically that would be 440 volts. Okay? So meaning, no, yung value ni 440 volts or yung value, sino na yung mga line to line voltage? So we have therefore the line to line voltages. No, ang mga line to line voltages itong mga to. So si VRY, VYB, tsaka si VBR. So therefore, so si VRY natin, let's say yan yung reference natin. So we have 440 angle 0 degrees. So yung susunod sa kanya, si VYB, yung value niyan ay 440 angle negative 120 degrees. So yung value naman ni susunod ni VBR, so that would be also 440 angle negative 240 degrees volts. Okay, so yan yung mga values ni line to line voltages natin. So katulad kanina, no, yung pag-ikot natin doon sa current. Okay? Na yung mga pagitan ng mga line to line voltages ay 120 degrees. Okay? So since kumuha tayo sa may VRY, so therefore we have VRY. So that is equivalent to 440 angle 0 degrees. So then this is your ZRY, so which is equivalent to 30 plus J of 40 ohms. Okay, yung kuryente na magpo-flow dito would be your IRY. Using Ohm's law, so yung value ni IRY, so that would be equivalent to, so we have VRY, so divided by ZRY. So substitute, so we have 440 angle 0 degrees, so divided by, so 30 plus J of 40 ohms. From there, yan na yung value ni IRY. So 440 divided by 30 plus 40I. So gawin na lang nating polar. So convert. That would be 8.8 angle negative 53.13 degrees ampere. Okay, so yan yung value. So si IRY ulit. Again, ito yung tinatawag natin na phase current. So tatlo ang phase current, no? So ang phase current natin, si IRY, si IBR, tsaka si IYB. So para naman mahanap yung IYB, so to solve now for the IYB, so what we can do is, you can use also your Ohm's law. So we can VYB divided by ZYB. Okay, so turo natin, no, yung two ways. Or pwede kayong mag-rotate din kasi using phasor. O si VYB natin, that would be 440
angle negative 120 degrees. So divided by, so tandaan, ang ZYB, the same lang yan sa ZRY. So we have 30 plus J40. So kung papansinin ninyo, no, class, so the same lang yung value. Subukan natin. Okay? So the same lang yung value ng kuryente. 8.8 pa rin yan. Pansinin nyo, ang nag-iba lang si angle. So we have 8.8 angle negative 173.13 degrees. Okay, and kung papansinin ninyo, ang pagitan ni IRY tsaka ni IYB ay, so pag pinag-subtract natin yung angle nila, it is 120 degrees. Kasi nga, yung pagitan ng mga faces natin would be 120 degrees. Okay? So, ganun din, lastly, yung isa pang phase current natin. So, we have IRY or IBR. So, ganun din, no? To solve for the IBR using Ohm's law, that would be VBR, so divided by ZBR. So the value of VBR is also 440, angle negative 240 degrees. So divided by, yung ZBR, the same pa rin. So 30 plus J40. Kung huhulaan nyo yung value ni IBR, again, so yung magnitude niya, 8.8 pa rin. Yung angle niya, mag-minus lang ulit kayo ng 120 degrees. Kailan yun? Pag nag-minus tayo ng 120, 293.13. Subukan natin. So sa calculator, positive yung ibibigay niya dyan. Subukan natin. Okay, so that would be 8.8 angle, 66.87. Pero di ba using trigonometry, yung angle 66.87, parehas lang yan ng angle. Minusan nyo lang ng 360. The same lang yan ng negative 293.13 degrees ampere. Okay? Nakuha. So ito yung mga values ni phase currents natin. Ayan. So these are your phase currents. Or, yun nga, no, pwede lang, isa lang yung kunin ninyo. No? So kunwari, ang kinuha nyo lang si IRY. Since balance naman yan, minusan nyo lang ng 120 yung mga angles, yun na yung IYB, yun na yung IBR. Okay? So yun, ganun yung sequence, no? RY, YB, tsaka BR. Ganun din, kunwari, ang una nyong kinuha si BR, minusan nyo lang si 120, makukuha nyo si RY. Minusan nyo lang ng 120, makukuha nyo si YB. Kung ang nakuha nyo naman ay si YB, minusan nyo lang ng 120, susunod si BR. Minusan nyo ng 120, susunod si RY. Nakuha ba? Any question? Nagets ba? May tanong? Sige lang, itanong nyo lang. Musabi, may question ka ba, Musabi? Sir, wala naman. Nakuha, nagets mo yung rotation? Opo, need lang po ng practice. Okay. How about sa mga A? Sa block A? Naintindihan po, sir. Okay. Sa B, may nag-raise ng hand, si Ralph. Sir, question po. Yes. Sir, always po ba negative 120 yung angle, sir? Hindi po magiging positive? Depende kasi yan sa sequence eh. Pero mag-stick na lang kayo sa isang sequence. So, di ba ang rotation, pwedeng pa ganyan dahil sa ikot ng generator kasi yan. Pwedeng pa ganito, pwedeng pa ganyan. So, pag ang ikot nyo kasi, di ba ganito kasi yung phasor natin. So, kunwari, andito si VRY. For example lang Then, andito si VYB. Search nyo sa YouTube phasor. Practicein ninyo. Kunwari, ganyan, no? So, kung ang ikot ninyo pag ganito,
negative 120. So si VRY, kunwari ay angle 0, para makuha nyo si VYB, minusan nyo ng 120. Para makuha nyo si BBR, minusan nyo ng 120. Kung ang gusto nyo namang ikot pa ganito, plus 120. No? So kung si VRY ay angle 0, kung gusto nyong makuha si VBR, mag-plus kayo ng 120. Kung gusto nyong makuha si VYB, mag-plus kayo ng 120. Nagets? Yes, sir. Thank you po. Okay, so kindly search yung phasor diagram. Ito talaga yung nakakalito, no? So kaya please paki-review ang phasor diagram. Okay, ganun din dito, no? For example sa kuryente, no, kung ipa-plot natin yung current. I plot ko yung current ng per phase. Ito. This one. So 8.8 angle negative 53.13. Shock nga eh. 8.8, no? So for example, ito yung angle negative 53.13, kunwari nandito. Diyan yung IRY. So si IYB, for example, nandito. Tapos andito naman si IBR. Kung ang gusto mong ikot ay clockwise direction, for example, ganting ikot mo, no? Okay, so kung si IRY, nakuha mo na negative 3.13, mag-minus ka ng 120, makukuha mo si IYB. Mag-minus ka ng 120, makukuha mo si IBR. Or kung ang rotation naman natin ay pag ganito, ibig sabihin pa counterclockwise, kung nakuha mo si IRY na negative 53.13, para makuha mo si IBR, mag-plus ka ng 120. Subukan natin, no? Yung negative 53.13, mag-plus tayo ng 120. So that would be 66.87 degrees. Okay, so it depends, no, doon sa gusto nyong rotation. Okay, so yun yung mga per phase. Yun yung rotation natin. Ngayon, so para makuha naman yung line to line, practicein nyo yung phasor diagram, no? Paano ko makuha yung sunod ako, sir. Paano natin makuha si line current naman? Paano ko makuha si line current? Sir, si Sena, paano ko makuha yung line current? Mga line currents. Ang line currents, 'di ba? Sila si IBY. Sorry, hindi pala si IBY. So ang line currents, so sila si IB, si IR, si IY, tsaka si IB. Sena, ikaw daw ang nag-aayos eh. Paano ko makuha yung line current natin? Sige nga. Sir. Yes, paano natin mai-solve yung line currents IR, IY, and IB? Bali, ang gagawin po. Yes, paano? Di ba kapag IR parang may pagmaminus, sir? Yes, tama. Kasi Pag-minus yung angle. ata, sir. Pwedeng KCL. There are two ways. So, ituro ko yung dalawang paraan. So, pwedeng by phasor or pwede rin KCL. Okay? Sige, solve natin in two ways. So, yun lang naman yung gusto ko marinig. Okay na yun. So, first, option 1. So, we can use your KCL. So, then let's prove, no, na the same yung answer natin. Okay, using your KCL, so we have an equation. Ito mga to. So, yung value ni IR,
take note, dapat daw vector sum. So, ibig sabihin, isasalin nyo yung angle nila. So, we have IYB plus negative IBY. Wala, sir. Negative IRY. Substitute natin. So, we have equivalent to IYB. So, yung IYB natin ay 8.8. So, angle negative 173.13. Then, let's prove later on, no? So, using your phasor naman. So, then plus negative of, so, negative ng IRY, so which is 8.8 angle negative 53.13 degrees. That would be the value of your IR. So, 8.8 angle negative 173.13 plus negative. So, pag maglalagay kayo ng negative sa may polar form, lagyan nyo ng parenthesis. No? So, negative parenthesis tapos yung values. Huwag nyong ilalagay yung negative doon sa dito. Ayaw ni calculator. So, that's why ang gawin niyo ay you insert the negative before the parenthesis. Okay, so if you do that, so we can have a value ng 15.242 or let's say 15.24 angle 156.87 degree ampere. Or also, di ba, so using your trigo, so yung positive angle na 156.87, the same lang din yan with the negative angle 203.13. Negative 203.13 degrees ampere. Okay, yan yung KCL. Which is by phasor naman, so let's prove na the same yung answer. So, yung formula natin kanina, di ba, sabi natin, the I line is equivalent to the square root of 3 IP. So, kung ang I line ay IR, yung ang partner niya, so partner lang yan, no? Ang partner ni IR, so ang line current, sige, ito i-versus natin. So, kung ang line current ay IR, ang phase current niya IRY. So, kunin nyo lang yung first letter. So, kung ang line current ay IY, ang phase current ay IYB. Kung ang line current ay IB, ang per phase ay IBR. So, therefore, kung kukunin ko yung line current, IR, so ang i-multiply ko is yung equivalent niyang per phase, which is IRY. So, take note, you just use this formula pag magnitude lang. Hindi nyo isasali yung angle, no? So, from here, the IR, that would be the square root of 3 multiplied by IRY, so which is 8.8. So, if you solve square root of 3 times 8.8, square root of 3, then 8.8. So, we can have 15.24. The same lang doon sa value natin using KCL. Now, for their angles. Again, so based ulit doon sa ating lecture kanina. So, the angle difference between the line and phase current is 30 degrees. So, kung ang phase current IBY natin ay nasa negative or IRY ay nasa negative 53.13, kunwari ito yung angle 0. So, kung nandito yung IRY natin na negative 53.13, so yung value ng IR, yung line to line, line current niya, so nandito sa baba niya, no? So, IR, okay, that would be 15.24. Then, yung angle niya ay maglalagay lang tayo ng 30 degrees. So, therefore, that would be negative 53.13, then minus 30 degrees. So, that would be equivalent to, so we have 15.24 angle negative 83.13 degrees ampere. That should be the value. Okay, so therefore, yung IR natin ay so 15.24 angle negative 83.13 degrees ampere. Yan na yung IR. Bakit hindi the same dito?
So, dapat parehas. So, IR is IRY. Plus negative IBR pala dapat. So, negative IBR. So, mali yung value natin dito. So, yung IBR natin ay negative 293.13. So, 293.13 degrees. So, 8.8. Angle, negative 173.13. So, plus negative of 8.8 angle, negative 293.13. Okay, so dapat the same value. So, 15.24. So, mali yung angle niya. So, plus negative. Formula ay so IRY plus negative IBR. IR is IRY. So, mali ito. So, this should be IRY. Yung IRY natin ay negative 53 pala. So, negative 53.13 degrees. So, palitan lang natin. So, shift to 3. Ayan, the same na siya. Negative 83.13 degrees. Okay, so yun, no? There are two ways to solve yung angle nila. So, pero kung yung magnitude lang yung hinahanap, huwag nyo nang isali yung angle. So, gamitin nyo lang yung square root of 3. Yun na yung answer. Okay, ganun din, no? So, same method. So, hanapin natin yung ibang phase source. Okay, or hanapin natin yung ibang line current. So, dahil tatlo nga ang line current, so we can use again your KCL. So, by KCL ulit, kunin naman natin the line current IY. So, to solve for the line current IY, so we add yung kanilang or we take the vector sum. So, we have IYB plus negative IRY. So, IYB plus negative IRY. Okay, so yung value ni IYB natin, so we have 8.8 angle negative 173.13 degrees. So then plus we have negative of IRY, so 8.8. So angle negative 53.13 degrees. Okay, add natin. So angle negative 173.13 plus negative 8.8 angle negative 53.13. So, transform natin in polar. So it would be 15.24. Dapat pare-parehas yung values niya, no? 156.87 or pwede naman natin gawing negative. So we subtract the positive angle by 360. So magiging 15.24 angle negative 203.13 degrees. Kung pansin nyo ulit, no? So the angle difference between IR tsaka IRY ay 120. So kahit hindi nyo na-isolve nga si IY, pwede nyo nang idirekta, no? So kung si IR ay negative 83.13, automatic si IY ay negative 203.13. So ganun din yung susunod na angle, mag-minus lang ulit tayo ng 120. O yan yung magiging angle niya. Okay? So, or we can solve using phasor. Let's just prove. So, ganun ulit. So, using phasor diagram, yung ikot ulit, no? So, yung value ni IY, yung IY, so ang partner niya ay si IYB. So, kaya yung magnitude ni IY, that would be the square root of 3 multiplied by IYB. So, we have, ganun ulit, 8.8 times, square root of 3 multiplied by 8.8. So, it would be 15.24 amperes.
So for each angle, okay, so yung angle natin, likewise, so kung ang value ni IYB, si IYB ay negative 173.13, so kung ilolocate natin yan sa Cartesian, so say for example nandito, so IYB natin ay we have 8.8 angle negative 173.13. So ganun na naman, no? Yung value ni line current corresponding niya ay nandoon dito sa banda dito. Magse-separate ulit sila ng 30 degrees. So therefore, kung isasama natin yung angle, so si IY, it would be equivalent sa 15.24. So yung angle ni IYB na negative 173, mag-minus lang tayo ng 30 degrees. So kaya yung IY ay we have 15.24 angle negative 203.13 degrees ampere. The same lang siya dito. Okay, and so on. Ganun ulit sa may value ng yung isang line current natin. So therefore, to summarize, yung value ni phase currents natin, so we have IRY. Yan, lagay lang natin. So IRY ay 8.8. So IRY, we have 8.8. Angle negative 53.13 degrees. So yung value naman ni IYB, so we have 8.8. Angle negative 173.13 degrees. So then we have IBR. So yan naman ay 8.8 angle negative 293.13 degrees. So yan yung phase currents. Kung magnitude lang yung hinahanap, 8.8 ampere yung sagot. Now, for the line currents, okay, so yung IR natin ay, so nag-square root of 3 lang, no? 15.24 angle negative 83.13 degrees. So then we have IYB or IY pala, so line current. Yan ay 15.24 angle negative. Dagdagan nyo lang ng 120, no? So negative 203.13 degrees. Kaya kahit hindi nyo na-solve yung value ni IB, ito pa rin ay 15.24, mag-minus lang ulit tayo ng 120. So negative 323.13 degrees. Ito yung mga answers natin. Okay? So, but kung magnitude lang, okay na yung 8.8 tapos si 15.24. In each line, sabi niya kasi. So, tsaka in each phase. So, any question? The first problem? None, sir. About yung iba? Na gets ba? Nakuha? So, siguro yung rotation lang, no? So, kung tatanungin nyo ako ulit, itong voltage ba laging ganito? Again, yes. No? So, laging ang pagitan ng mga voltages ay 120. So, kung ang binigay, kunwari, si VRY ay 440 angle 20, o di yung susunod sa kanya, si VYB, mag-minus ulit kayo ng 120. So, or 440 angle negative 100. Ang susunod ulit sa kanya, si VBR ay 440 angle negative 220. Okay? So, ganun, no? So, and take note, pansin niyo hindi na tayo nag-divide ng square root of 3 dito. Okay, kasi nga, yung voltage sa delta, yung V phase natin ay the same lang sa V line. Nung Y connected ninyo, nag-divide pa kayo ng square root of 3, no, doon sa my voltage. So, dito, hindi na. Okay, yan yung first example natin.
Okay, sige. So, kung walang question, solve natin tong problem 6. Dito naman tayo. So, 3 identical. So, pag sinabi nating identical ay pare-parehas, symmetrical, identical, symmetrical. So, balance yung mga yan. So, 3 identical capacitors are connected in delta to a 415 volt 50 Hz supply. If the measured line current is 15 ampere, determine the capacitance of each capacitor. Okay, so ganun ulit no yung ating circuit. So this time capacitor lang. Yan lang capacitor. Yan lang yung load natin. Okay, so tatlo ulit yan. Then meron tayo ulit tatlong line. So connected yan by 3-phase supply. Okay, so let's say ito ulit si line R, line Y, then line B. Then also RYB. Okay, ganun ulit, no? So itong 415, hindi naman sinabing phase or line. So automatically, we assume na yan yung line-to-line voltage. So 415 volts. Okay, so wala ulit binanggit. So assume natin na ito ay angle 0 degrees. So, assume natin angle 0. Okay, so kung angle 0 yan, yung susunod, no, na line value natin ay magiging angle negative 120. Tapos yung susunod ulit na magiging line value, which is si VBR. Ito naman ay minusan ulit natin ng 120 yung VYB. So 415 angle negative 240 degrees. Okay, current flow. So IR, then IY, then IB. Okay, so iikot sila ulit dito. So may kuryente dito na IRY. Meron din dong IYB. Then meron din ditong IBR. Okay, yung capacitance parehas lang. So si ZRY or X pala, no, X. XC. So si XC RY the same lang sa XC YB, then the same lang sa XC BR. Para ma-solve yung capacitance in each capacitor, ganun ulit. So we kuha tayo ng isang circuit dyan. So pili na lang kayo kung nasaan. So kunin ko ulit si RY. So kasi yun yung nasa angle 0. So let's say, let's get the phase RY. Yan yung magiging circuit natin. Single phase na siya, no? Okay, so yung voltahe dito, the same lang dito. So we won't divide square root of 3. Pero pag naka-Y yan, mag-divide kayo ng square root of 3. Okay, doon sa voltage. So RY, then RY. RY, then RY. So this is XC RY. Okay, so then we have VRY ay 115 angle 0. Okay, so yung current na mag-flow dito ay si IR. Okay, sorry, we have yung value ni IRY. Okay, using Ohm's law, so may given, no, if the measured line current is 15 amperes. So magkaiba ang line current, no, sa phase current. Okay? Dito si IRY, dito pala si IR. So ang given line current, so wala siyang binanggit na angle, so wag niyong i-assume na 0, no? So ang kuryente hindi 0 for a delta connected. So therefore, yan yung magnitude ni IR, the same lang sa magnitude ni IY, then the same lang sa magnitude ni IB. So which is equivalent to 15 amperes. Okay, so yan yung value niya. No, so now, if you take Ohm's law, so by Ohm's law, tulad nga nung nabanggit natin kanina, so pag gagamit kayo ng Ohm's law, dapat per phase lahat or phase lahat. So si IR, hindi pa yan phase. So line to line yan, no? Or line current, sorry, not line to line. So therefore, kung gagamit tayo ng Ohm's law, so gagamitin ko si BRY, ang gagamitin kong kuryente si IRY.
So then, multiply ko doon sa XC, RY. Okay, para makuha natin si IRY, so ito ulit ay phase current. This one naman would be line current. So para makuha natin yung phase current, so gamitin ulit natin yung equation, no? So for delta configuration, yung I line equals square root of 3 IP. So therefore, yung I line, ang partner ni IRY ay si IR, di ba? So IR, that would be also square root of 3 IRY. So from here, so yung IRY natin would be, we have IR, I15, divided by square root of 3 amperes. So di na natin kailangan yung angle, no? Kasi si XC lang naman yung hinahanap. So, pwede na natin i-substitute. So we can now solve for XC. So yung XC ni RY, that is VRY, which is 115, divided by 15 over square root of 3. So hindi ko na kailangan yung value ni angle, no? Or, so since hindi natin alam yung angle ni current, so wag na natin ilagay dito. So since kung di natin ilalagay yung angle ni current, wag nyo na rin ilagay yung angle ni voltage. Okay, so 115 over 15 over square root of 3. So we have 13.2791 ohms. So take note, that's just the value of XC. So kunin muna natin si C. So using yung formula, di ba, XC equals 1 over 2 pi FC. So therefore, yung C natin ay 1 over 2 pi times frequency, so which is given 50 Hertz, then times natin si XC, which is 13.2791. This is now the value of the capacitance. Okay, so gawin na lang natin yung in microfarads. So we have 239. Okay, so 239 or that is also, or 2.39 or also 239.71 microfarads. Pare-parehas na yan, no? 239.71 sa may RY, ganun din sa mga iba. Yes, Raiza. Aquino. Sir, yung VRY po, 115 po ba talaga yun? Hindi po 415. Sorry, it should be 415. So 415. So 415, palitan natin. So over 15 over square root of 3. Ayan, so dapat 47.92. So palitan natin to. Tama ba? Tama na, Raiza? 47.92. Yes, sir. Okay, so 2 pi times 50 times 47.92. So that would be 66.43 microfarads. Okay, so yan yung value ni capacitance natin. So tandaan, no, pag gagamit tayo ng Ohm's law, so make sure that all the values are in per phase. No? So kaya yung value na 15 ampere, hindi ko muna yan dinerecho doon sa Ohm's law natin, kung papansinin niyo. Okay, so dinivide ko muna ng square root of 3 para maging per phase. So yung value ng 415, hindi na. Kasi nga, pag delta, yung line voltage natin, the same lang sa may per phase. Yung magnitude, no? Pag Y yan, baliktad. So pag Y connected, yung value ng voltage, yung i-divide nyo ng square root of 3. Pero yung current, hindi na. Okay, so di naman natin kailangan ng angle dyan. So since XC lang naman or capacitance lang naman yung given na load. So combination lang yan, no, ng 3-phase. Kumbaga para lang tong single phase. So, nagdi-divide lang tayo ng square root of 3. Tsaka nag-rotate ng angle. Okay, so may tanong ba tayo? Again, so kindly review yung phasor diagram. So search yun na lang sa internet. So sa YouTube, marami yan. So phasor diagram.
for three-phase system. May tanong ba before we dismiss? So, kindly ask na lang no sa mga kay Sir Atom sa mga ENB kung ano yung I think quiz next week. Okay, ask na lang no for updates. And sa mga C no sa Thursday may klase tayo siguro face to face kasi magpapa exam ako ulit no sa inyo. Okay, any questions from the sections A and B, from block A and B? Any clarification? Sir, pwede po namin hingin yung notes. Yes, isi-send ko to itong solution. Paano Thank you, pala? Sir, sir Doon kay na lang Sir, ano lang po, Sir Atom. sige. I-send ko kay Sir Sa Atom. imag, sir. Sa imag. Thank you, sir. Pwede naman, ibigay ko na lang sa imag tapos kahit Yes, ang sir. balang mag-disseminate ibigay nyo na lang sa mga A. Yes, sir. Thank you, sir. Itong PowerPoint yata naibigay na ni Sir Atom ng buo, tama ba? Yes, sir. Nabigay na po. Sa mga C nga naibigay na rin ni Sir Atom sa C, hindi pa. Wala pa po. Wala pa, sir. Ako nang bahala sa inyo, mga C. Thank you, sir. Okay, so any question, clarification? Wala na ba? Wala nang tanong? Anyone? May question pa ba? None, sir. Wala na po, sir. Okay, sige, kung wala nang question, again, kindly review doon sa may phasor diagram and Y delta. No? So, wala mo ng power analysis. So, ohms law lang. Okay, kung paano mag-convert ng per phase sa line, paano gumamit ng phasor. Okay, so before your quiz next week. Sir, excuse po. Yes. Sir, tanong ko lang po, kayo po ba magpapaquiz po sa amin sa A and B? Hindi. Siyempre, si Sir Atom. Pero yung, ayusin na lang namin. No? So, yung magiging content. Pero siyempre, parehas lang siguro. Yung schedule, depende na lang. Si Sir Atom pa rin ang papaquiz sa inyo. Okay, may tanong pa ba? May tanong pa? Wala na? Okay, so kung wala ng question ay pwede na tayong mag-leave. So, pag may clarification kayo or correction, so itanong nyo na lang no? Sa akin or kay Sir Atom. Okay, so thank you. Pwede na tayong mag-leave. So, sa mga C, see you on Thursday. I'll just update kung anong oras and yung room natin. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir.